Isang mapagpalang araw mga kaibigan. Arvin Bagon, isang prevention specialist. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagpapalakas ng katawan, ang vitamins. Itong vlog na to ay ayon sa katanungan ng isang kaibigan sa social media, sa Facebook group. Ayun, napulot ko na naman yung katanungan sa grupo namin. At gusto kong pag-usapan kasi marami sa mga katulad nating may sakit na GERD ang may ganito talagang kondisyon. Ang grupo naman na binabanggit ko ay isang grupo sa sakit na GERD, anxiety, depression, acid reflux. Ayun nga, gusto niya malaman kung ano yung vitamins na naaayon o karapat-dapat sa may problema na panghihina at panlalambot. Marami mga kaibigan ang mga vitamins na naaayon at na naaangkop sa pagpapalakas ng katawan. Pero maraming mga vitamins ang sa tingin natin hindi tumatalab. Isa ito siguro sa mga dahilan kung bakit, siyempre, pag sinabing pagpapalakas, isa lang naman talaga papasok sa utak natin, vitamins. Kasi kahit sa mga TV, sa mga pahayagan, kung saan-saan mang mga ads, kikita natin kung ano yung hiwagang dala ng vitamins. Siyempre, lalakas tayo. Pero, bakit nakuha ni Ma'am Mary Jane? Virgin nga ba? Pakita ko sa inyo yung post. Pero, dito ha, kung virgin nga. Okay, Mary Jane Reyes Bita Putol. Ayan. Basta si Mary Jane Reyes. Bakit nakuha niya na itanong pa samantalang madali naman sagutin talaga, vitamins? Dahil ito sa mga nangyayari, ito naranasan ko to, naranasan nung maraming mga nanonood dito. Kaya kayo nanonood dahil nararanasan nyo to. Hindi nakukuha ng vitamins yung hinagad natin na kalakasan. Umiinom na tayo ng vitamins pero andun pa rin yung panghihina natin. Ang iba pa nga sa atin, katatapos lang matulog, kagigising lang sa umaga pero nanghihina pa rin tayo. Aminin, lahat tayo nakaranas yan at yung iba nakakaranas ngayon. Ako naranasan ko yan. Minado ako maraming beses at palagian nung una. Pero bakit nakakangiti ako? Siyempre, yun nga, sabi ko sa inyo, na overcome ko ang lahat. Ang GERD, sabi nga, it is a chronic disease. Di ko alam kung na-save ko dito yung word na chronic disease. Tawang ko ng vlog yan. Hindi nga siya nagagamot. Wala siyang kagamutan. Kasi nga sabi, ito ay pang mahabang panahon na karamdaman. Pero, kayang-kayang kontrolin. Ang isa sa mga epekto o senyales na malala ang GERD sa'yo ay ang ating pinag-uusapan, ang panghihina, panglalambot. Na minsan, sa sobrang hina ng katawan mo, minsan hirap kang bumangon, hirap kang kumilos, hirap kang gumalaw o gumawa ng pang-araw-araw na pangsyon sa buhay natin. Aminin ulit. Bilang isang prevention specialist, isa sa mga natakel na pag-aralan at nagbigay ng buhay sa aking malikot na kaisipan habang iniintindi at inaaral ang topic na to, hindi lang vitamins ang kailangan natin. Hindi lang synthetic vitamins ang kailangan natin.
Kasi sabi nga, ano daw vitamins? Pag sinabi kasing vitamins, ang nasa isipan agad natin, synthetic, ito yung binibili sa mga butika. Sabi ko nga, sa mga maraming vlog na nagawa ko, may malaking bahagi sa pagpapagaling, siyempre pag sinabi natin pagpapagaling, bago natin ma-overcome ang lahat, kailangan malakas ka. Ang mga food supplement. Ngayon, pinaliwanag ko na rin sa mga nakaraang vlog kung bakit mahal ang food supplement. Kung hindi natin kaya ang uminom ng food supplement sa pamamagitan ng pagbili sa iba't ibang establishment, may paraan kung paano natin maiinom yung mga food supplement na binibili natin ng maliit ang gastos o baka kaya nating libre. Nasa bakuran lang. Tulad ng vlog ko na pinakita ko na sa paligid, kahit dito sa amin, may makikita ka na pampalakas ng katawan. Yun ang tamang kinakain ng bawat isang tao. Good nutrition. Ang good nutrition, andyan, mayaman yan sa mga bitamina, iba't ibang klaseng bitamina. Sa market, mabibili mo vitamin C, vitamin B, B6, B complex, pero merong individual B, vitamin A, vitamin E, maraming klaseng vitamins. Pinagbukod-bukod na yan. Ang lahat ng yan ay nakukuha sa natural. Natural na pagkain natin. Yan po ang design na kinakain na vitamins sa ating katawan. Sa science, yung mga nag-aral, yung mga dumaan sa chemistry nung high school, ngayon ay grade level ngayon yung high school wala na ngayong high school, pero nung panahon namin may high school, third year high school yun, chemistry. May mga pinag-aaralan tayo dyan, mga symbols na naandun. Yun yung mga kailangan ng katawan at nagagawa yan as a synthetic. Yan yung kinukuha ng mga chemists sa paggagawa ng mga gamot, pagkain, mga additives, kung ano-ano, kasama ang vitamins. May side effect. Bakit hintayin mo pa yung side effect? Actually, may mga bansa na pagdating sa synthetic medicine, ayaw nila. Kasi, yun nga, napag-aralan yung side effect, ayaw nilang ibahagi sa anak nila. Pero, para sa akin, may malaking tulong. Ito, kaya ito nasa market, kasi pinag-aralan nga, hindi siya prevention. Sa totoo lang, hindi siya prevention kasi synthetic. Ang prevention, natural. Kaya ka nga magpe-prevent para hindi kapasukin ng mga karamdaman. Ngayon, siya, para sa akin sa kaalaman ko, para lang sa akin to idea ko, ang synthetic na vitamins ay first aid. Malaki ang tulong. Kasi pag sinabing first aid, ang laki ng tulong yan sa mga problema ng kalusugan. Bakit natawag natin first aid? Kasi, punong-puno nung pangangailangan, nung vitamin, nung pangangailangan ng katawan natin, yung isang tablet na kakainin natin. Kaya pag ininom mo yun, malaki agad yung papasok sa katawan natin na kakulangan. Yung nagiging kulang na. Pero pagdating sa ganyan, mga vitamins, actually, kala natin simpleng-simple lang. Na gamot o suplemento ng katawan na hindi kailangan ng doktor, pero mali po. Advice ko lang sa inyo kahit po vitamins, yan po ay dapat binigay o pinayo na inumin natin na galing sa doktor. Kasi sila po ang lubos nakakaalam kung ano yung kailangan, kung ano yung nagkukulang sa atin. Actually, ang mga doktor, hindi din yan magician.
Nalalaman nila kasi may mga test na ginagawa sa atin. Doon sila nagbe-base kung ano yung pangangailangan natin, ano yung kulang sa atin, at yun yung irinereseta sa atin. Lahat po ng gamot, na ipinapasok natin sa ating katawan na nagmula sa ating mga physician, yan po ay mahalagang first aid sa atin. Kasi sa panahon po ngayon, lagi ko sinasabi na sa mga vlog na ginagawa ko, napakahalaga ng gamot kasi yung sakit natin kakaiba sa sakit nung panahon nung unang mga tao. Nung unang mga tao, kayang-kaya yan kahit sa hilot, kayang-kaya yan sa inom ng mga supplement na natural, kayang-kaya. Kasi hindi ganong katibay, kalakas yung mga sakit noon. Ngayon, iba po talaga yung sakit ngayon. Kailangan gamutin. Kailangan gamutin. Kapag nagamot na, kailangan i-prevent natin. Ang prevention, natural. Kasi walang kwenta yung gamot kung hindi mo i-prevent pagkatapos. Bakit? Kasi naandun pa rin yung problema. Naandun pa rin yung dahilan kung bakit ka nagkasakit ngayon. Para hindi bumalik yung sakit, para hindi agad-agad bumalik yung sakit. Hindi naman perfecto ang buhay na pagka nagamot ka na habang panahon, hindi ka na magkakasakit. Hindi po perfecto ang buhay. Babalik at babalik ang sakit para mas matagal na bumalik ang sakit, para mas mahaba yung pag-aalaga mo sa katawan mo. I-prevent natin. Yung sakit ng GERD, hindi yan nagagamot, pero nakokontrol dahil sa prevention. Ako, may sakit akong GERD, mahabang panahon akong pinahirapan, pero kontrolado ko na ngayon yung sakit kong GERD kasi may prevention. Ngayon, ang usapang vitamins, nasabi ko na. Sana na naintindihan nyo. Ang vitamins, para tumalab, Mary Jane, para tumalab yung vitamins, kailangan may prevention. Uminom ka ngayon ng vitamins, nagsag-ayon yung vitamins na yan, kailangan, ano yung dahilan kung bakit ka nanghihina, kailangan magpa-check up pa sa doktor, syempre, para makainom ka ng gamot na vitamins, ng gamot at vitamins, syempre, dapat gamutin mo yung pinanggagalingan ng problema kung bakit ka nanghihina. Tapos, vitamins nga, tapos, diretso sa prevention. Aalagaan na natin yung kalusugan. Kasi kung hindi natin alagaan ang kalusugan, wala. Pabalik-balik lang tayo sa karamdaman. Sa banig ng karamdaman. Sana, ito paano, nakapagbigay na naman ako ng konting tulong sa mga tao na naghihirap sa karamdaman. Yan po yung trabaho ng isang prevention specialist. Sana kung nagustuhan mo ang vlog na to, ang kwentuhan natin, paki-subscribe naman itong channel ko, paki-like, paki-comment, kahit na isang thank you, okay na sa akin. Salamat!